Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umatras muna ang ilang miyembro ng Quadcom matapos ipatawag ng Korte Suprema para sagutin ang mga aligasyon ng katiwalian. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, halatang nag-aatubili ang mga kongresistang sangkot na humarap sa pagdinig, bagay na lalo pang nagpalakas ng hinala ng publiko na may tinatago ang mga ito. Sa gitna ng kontrobersiya, malingaw-ngaw ang mga sigaw ng mamamayan sa labas ng korte na humihiling ng katarungan. Bit-bit ang mga placard na may sulat ng mga korap. Mariin nilang kinundi na ang umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Hindi rin nakaligtas sa batikos ang ilang opisyal na tahimik lamang at walang pahayag tungkol sa issue. Samantala, iginiit ng ilang legal expert na malinaw ang kapangyarihan ng Korte Suprema na ipatawag ang mga mambabatas para magpaliwanag. Kung patuloy na iiwas ang Quadcom members, posible umanong masampahan sila ng kasong contempt na lalong magpapalala sa kanilang sitwasyon. Dagdag pa rito, may tsansa rin na ma-freeze ang ilan sa kanilang assets habang iniimbestigahan ang kaso. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng mga pangunahing sangkot at tanging mga abogado lamang ang nagsasalita para sa kanila. Ngunit para sa taong bayan, malinaw na ang pananagutan ng mga mambabatas at hindi na sila makakapagtago sa likod ng kapangyarihan. Ang tanong ng lahat, may tapang ba silang harapin ng Korte Suprema o tuluyan na silang tatakasan ng kanilang mga bahag? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nababalitaan natin intel na mga vloggers ipapapatay. Okay, mamaya po yan. Ito muna. Ibang balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong basihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Kinikwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang naging... Okay, ito, tingnan nyo. Kahapon lang, maraming salamat at kami po ay nagpunta sa Supreme Court para questionin din. Okay? Ang team ng mga lawyers, Attorney Torion at kami po na mga banateros at kasama pang marami, mga 29 petitioners po yan na kini-question ang legality nitong impeachment laban kay BP Sara. Let's protect BP Sara. Okay? Kahapon po yan at maraming salamat. Sinamahan niyo po kami. Dahil yung 29 petitioners na yan, yung mga 29 na nagre-reklamo, kasama namin kayo dyan kasi po yan ay pulso ng bayan. Yan po ay puso ng bayan. 32 million voters. Mahal po si BP Sara. Bakit po natin hahayaan ang 200 congressmen na mga buhaya papatanggal si BP Sara? So maraming salamat. Pero ngayon naman, mismo tingnan nyo po si BP Sara na ang kumikwestiyon. Maganda po ito at abangan natin because you know, mga kababayan natin, it's about time. We are always on the defensive side. Ngayon naman, opensiba na tayo. Kaya nga kami, nireklamo namin. Ito si BP Sara, siya mismo nirereklamo niya na impeachment. And that's good. Alam mo, ito, higit sa lahat ng pagrereklamo ni BP Sara tungkol dyan sa impeachment, this is a good news for you, for me, for all of us na inaabuso ng mga buhaya. Ibig sabihin, opensiba na po si BP Sara. At ito po ay tutuloy-tuluyan niya na wala na po. Ako nag-e-expect ako that something will happen this month. We will turn the table. Opensiba na po. Hindi na po tayo yung pinapatawag ng pinapatawag. Tayo na magpatawag. Hindi yung tayo nirereklamo. Tayo na magrereklamo at aasahan nyo po yan. We will not take this sitting down. Ang banateros po, makikita nyo, we will do the offensive. Lagi na lang tayo Tayo nang tayo, di ba? Tayo naman. Okay? So, pakinggan po natin ito at hopefully, pakilagay nyo dyan sa comment section. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa. Sasamahan ba natin si BP Sara sa laban na ito?
Kasama niya ba tayo na mag-oopensiba patungkol dito sa impeachment na to? Proseso ng impeachment laban sa kanya ng Kamara, iginiit ng bise na nilabag ng Kamara ang saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint dahil hindi nito agad inaksyonan ang naunang 3 impeachment complaint. Pagpos ay iyong ika-4 na impeachment complaint ang kanilang ipinasa sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order. Yan, ito po yan, okay? Ang nirereklamo ni BP Sara, this is unconstitutional. Same na same, almost. Doon sa reklamo namin kahapon na temporary restraining order, ibig sabihin pinahihinto to impeachment. Bakit? Anong nalabag? Anong unconstitutional dito? 3 po. 3 po yung hinain na reklamong impeachment kay BP Sara. At ang tagal dyan, hindi inaaksyonan, hindi dininig ni speaker, walang nangyari. Tapos, biglaan, walang kaplano-plano ni hindi pa nga naaayos. Yung 4th, ito po liliwanagin natin na yung 4th complaint ang pumasok at pinirmahan na itong mga buhayang congressman. Tingnan nyo mabuti yan. Doon pa lang sablay na eh. Una, anong kina-question dyan? Totoo bang nabasa? O pinirmahan lang? Kasi dapat pag nagre-reklamo ka, alam mo yung nire-reklamo mo. Hindi ka lang pirma ng pirma dahil meron kang natanggap na 150 million reasons. May balita ko, 150 million daw dyan. Kada pirma. Oo, 150 million reasons. Diba? So yun ang dahilan. Hindi po pwedeng yun ang dahilan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, ipagdiinan natin 32 million ang bumoto kay BP Sara. Dahil nakatanggap kayo ng 150 million, i-impeach nyo si BP Sara. Abay, anong lokohan po yan? Di ba? At yung proseso po, ang tagal, biglaan yung pang-apat eh, di ba? Yan ang ipinasok nila. Meron pang question dyan. Eto, tuloy natin. At writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado sa naisagawa ang impeachment trial sa kanya. Paglabag daw sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Yan, isa pa. Okay, linawin natin. Ang kada opisyal na pwedeng pa-impeach, dapat isang reklamo lang kada taon. Ang hinain nila nung una, 3 complaints. Okay? Considered as isa yon. Tapos, meron pang pang-4. So, considered as second po yun. Yun po ang kine-question. Yun po ang pinahihinto. Yan po ang dahilan ng TRO o Temporary Restraining Order na nilalaban ni BP Sara, pati na rin kami, ng attorney Torion team, dyan sa Supreme Court. Diretso po. Bakit? Hindi po pwede. Isang beses ka lang. Alam mo kung bakit? Ang pinoprotektahan dito ng batas ay yung gawin itong pang-aabuso. Political harassment. Kaya dapat isang beses lang kada taon. And exactly that's what is happening now. Dapat protektahan ng batas si BP Sara dahil harassment. 2 ang pumasok. 2 ang impeachment. Yung una, yung first to third na complaint at saka yung pang-4th. Naiintindihan nyo po? Hindi kasi po pwede yun eh. Yung iba naman magko-complain din. Magko-complain tapos sasampahan na si BP Sara. Pag hindi nag-succeed yung unang 3, gaya ng ginawa ngayon, magsasampa ng panibago. Ano pong ibig sabihin nun? Pwedeng magamit ito as harassment. Ulitin ko, yan yung pinoprotektahan ng batas natin na dapat protektahan si BP Sara nung batas natin. Dahil, pagkatapos nito, kunwari wala yung batas na yan, magsasampa sila ulit. Hindi na tayo matapos-tapos na wala nang gagawin ng Vice President kung hindi sumagot sa impeachment. Dahil hindi hihinto itong mga buhaya na ito, magsasampa na magsasampa. At itong mga congressman na to, wala nang gagawin. Kung hindi habulin at harasin si BP Sara. Hindi na tayo natapos. Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto si Speaker? Si Tambaluslos? Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto yung mga katulad nila Barbers? Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto yung mga katulad ni
Dan Fernandez? Ang habulin si BP Sara. Hindi pwede yun. Kaya nga yan, merong nilagay na batas na dapat sundin. Hindi pwede kayong sampa ng sampa. Isang beses lang, uulitin ko, isang beses lang kayo pwede magsampa kada taon. Inihain ng BC ang petisyon sa sunod ng paghain din ng petisyon ng ilang kaalyado ng mga Duterte laban sa impeachment. O yun yung sinasabi ng ibang petition pa. Kami yun. Kami yun, yung Team Tier yun yung sinampa namin kahapon. Okay? Samantala, nanindigan naman si Sarah Ngayon, mamaya, ito tuloy natin kasi ang idinidiscuss dyan yung patungkol kay Chis Escudero. Kunin natin itong isang interview kasi mas detalyado po yung patungkol kay Chis Escudero na yon. Okay, ito po, pag-usapan natin. Mamaya po yung patungkol sa vloggers, ha? Yun lang, sir. Parang to, ano lang, as an argument, to raise the, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, na, mayroong mga calls sa'yo, mayroong nila sa Supreme Court, may mga letters sa'yo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Isang libro namang sinabing naging clamor na yung isang... Ayan, ang pinupunto kasi dito ni Chis, may clamor daw. Ang tanong nung reporter, kung sino man niya, kanina pa itong... Anyway, papaliwanag ko. May clamor, kaya dapat aksyonan agad ng Senado. Hindi pwedeng sa June. Kasi according to Chis Escudero, hindi itutuloy ito ngayong 19th Congress. After the election na sa June. Okay? Ang sabi ng reporter, may clamor, kailangan aksyonan nyo yan. Ang kini-question dito ni Chis, asan ang clamor? Ano ba yung clamor na sinasabi nyo? Ilan ba ang clamor? 3 ba? 4 ba? 10 ba? Ilan ba lang natatanggap nila? Ata 1 o 2, 3? kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. Kung sumusulat sa akin, 3 pa lang. Iisa pa lang yung kaso, 3 pa lang ang sumusulat. So, ibig sabihin, para kay Chis, walang clamor. Anong clamor ang pinag-uusapan ninyo? Bakit namin kailangan? Ito problema ngayon. Adjourn na po kasi sila eh. Papaliwanag ko bakit bibigyan nyo ng special session ang patungkol sa impeachment? Ngayon, adjourn na rin ng congressman. Itong mga buhaya. Bakit nagse-session pa kayo para lang sa mga vloggers? Ganun ka-importante ang mga lintik na mga vloggers na yan katulad ko. Di ba? Bakit may special? Adjourn na kayo eh. Anong minamadali ninyo? Sa madaling salita, this is very obvious. Talagang gustong tagpiasin, yariin. Ito si BP Sara. Dahil kunik eh. Tapos na, adjourn na. Anong inaasikaso? Si BP Sara at mga DDS vloggers. Yayariin talaga, pahihinto. Tatakpan ng aming mga bibig. Patatanggal si BP Sara. At bakit? Ito sasabihin ko sa'yo because this is very, very dangerous. Kasi ang Marcos, pag naupo, nasa lahi na nila nang hindi umaalis. Tingnan nyo nangyari kay tatay niya. 20 years. Ngayon, anong gagawin? Iuupo nila si Sandro or malamang-lamang ang next po talaga ngayon ay immediate. Ang iuupo nila dyan si Tamba. Kaya ganyan sila desperate sa mga Duterte. Dahil alam nila the only surname that can challenge them ay Duterte. Duterte at Duterte. So tagpasin si BP Sara, tagpasin ang Duterte, tapos tagpasin yung mga vloggers na mga sumusuporta kay BP Sara. Connect eh. Connect. The same reason for special session. Yun na yun. Nakikita nyo po ang mga kalokohang pinaggagawa nitong mga ito? Teka ba, kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. Dito maganda sinasabi na Chis ha. Hindi ko sinasabi na suportahan nyo. Ako naniniwala ako ito'y mistulang dating waiter ni Lisa Marcos. Pero ito maganda ito. Okay? Pakinggan lang muna natin. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? I don't think so. Sa libro ko, hindi Same. Same tayo. Okay? Diretso. Pangalawa, Walang clamor. natin ng panahon ni Jesus. May
clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Tama. Ang galing, oh. Hindi, di ba? So, Hmm. Kaya yun lang, sir. Just, ano lang, sir. Sigilan yung clamor. Just to Oh, yan. Maganda yung sinabi niya. Hindi, totoo kasi itong reporter, yung may mga reporter, ipasok naman na religion. Hindi po. Ang ibig lang sabihin ni ano dito, depende po kasi ang definition nyo ng clamor. Pag nagreklamo ba yung mga NPA, you consider that as clamor? Kung gusto nilang paupuin si Tamba, is that clamor? Ang punto kasi nila dito, marami na ang gustong magpababa kay BP Sara. Hindi po. Nagkataon lang na ang power na kay Marcos. Baligtarin mo. Mas marami pa ang gustong magpatalsik kay Marcos. Ay, hindi lang uusad kasi kontrolado nila yung budget. At pagka may budget, yung iba diyan sa Congress. Iba ang panig ng bibig. Ngiwi. Ngiwi tayo lahat. Para sa payaman team. Ganon, ganyan yung mga yan. O, yun po ang ano natin dito. Totoo naman kahit nung panahon ni Jesus may clamor. Ipako si Cruz. Ipako sa krus si Jesus Cristo, Jesus Christ. Ayan. Oh. Hindi dapat. Oh, yung reporter dito medyo yung nagtatanong, di ko alam kung sino yan ha. I'm sorry. clear lang, sir. So, parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalalin nila ng focus ng series. Alam mo namang sabihin ko hindi. Diba, kahit pag magkaroon ng clamor, based on your definition of clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin. Ang susundin namin kung ano ang tingin namin tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay. Wala na sa kapangyarihan ni General Torre Tama to sinasabi yung ni i-relieve mo yung Chief. second in rank. Tole, hindi lang second in rank eh. Ako, Ah, before to, na Deputy naghahanda na sila. Chief Okay? for Admin, Na naghahanda na, Deputy Chief na for inayos na yung seating arrangement na para operations. impeachment yan sa Senado. basta yung naglabasa mga na directorial yung mga staff, pictures. halos lahat yan, Tama 3-star po tayo. rank. Tama po yung intel na natanggap natin. Hindi mo pwedeng Iba tanggalin sinasabi ni kung Chief, hindi pero dadaan naghahanda. sa NAPOLCOM or even the President. So, medyo Ang problemado ginawa tayo ni dyan. But General anyway, Torre, on his parang own, hinahanda nirelieve rin na niya. sinasabi niya na makakapagsabi Kaya na sa kanila nasobrahan ay korte. talaga. Pero syempre, yung korte ngayon, Ito, pinasasagot nga sila. At na dapat ito yung daw post ni immediate Mr. ito. Rigoberto Tiglaw. From one of my chat groups, why Malacanang ousted Nicolas Torre as PNP chief? Nicolas Torre III lost his post as chief of PNP on August 26. August 25. Ngayon, effective today. Just 3 months after his stepping in the role, the palace move came after a heated clash with National Police Commission and Interior Secretary John Vic Isa Remulla. pa to si Pimentel. Okay, the breaking Hindi ko point, alam, a controversial anyway, reshuffle. breaking news po ito eh. Tingnan At the natin center of the kung conflict was agenda Torres' ni decision Pimentel. to reshuffle Tinutulak senior niya to police na dapat officers simulan na ito. without Huwag niyo NAPOLCOM's pong kakalimutan green yun. light. Dahil tatakbo Okay? at tatakbo ulit On yung August Pimentel. 6, Anong motibo niyan si Pimentel? he reassigned Dapat siguro Lieutenant General maimbestigahan Jose din. Melencio Nartatis Ano ba Jr. gusto to ni Western Pimentel? Anong Mindanao agenda nitong and tama promoted na ito? Lieutenant General Bernard Banac into PNP's second highest post. NAPOLCOM quickly struck back through Resolution 2025-0531. It ordered Torre to roll back the changes, stressing that third-level appointments needed commission approval. Torre refused to budge. Defiance in public view. Instead of backing Ang down, punto dito ni Jesus Torre Cordero, doubled walang down clamor. Para sa kanya, on walang clamor. August And I agree with 18 you. flag raising ceremony Ingatan po in natin. Camp Ito Crami, he introduced Mga kababayan Banac ko, in his new role and brushed off malakas the po issue ang PDP. as Ako an naniniwala. administrative matter. His line. Maraming Ito yung PDP ang kanyang mananalo. Kung hindi speech. man Eh. yung siyam na yan, No order, mas no maraming obstacle, PDP no ang challenge mananalo can kaysa break doon our sa unity ni and our Marcos. commitment Bakit to ko the nasasabi nation. yan? Kasi Was ito po, widely hindi read lang as a direct swipe Diba? at NAPOLCOM's Dati, authority. hindi naman nila Kahit gusto ako, ito. nung Tapos, mabasa ko kahapon itong mga ganito nagsampa sa kami ng Biko, reklamo. Alani, delikado. Nagpetisyon laban Na foresight ko sa na na PRO may nitong mangyayaring impeachment. Bigla-bigla naman,
pataasan Actually, ng I was ano. really questioning Sino ang the masusunod? timing Torre of the o Supreme Court. Rimulya? Hindi ko po alam kung Nakita ko nagkataon na, lang. Rimulya Pero o para sa Winfred. aking isip, At medyo ito na yung nga timing. nangyari. Dahil nirereklamo pa lang namin Class hinto of ito. authorities. The dispute Tapos, yung underscored Supreme a Court deeper nagsabi na, power struggle while the President appoints the yung PNP ginagamit chief. nila na merong urgency Day-to-day dito, dapat supervision hindi ito ng rests with Senado the at DILG pinasasagot ng Senado Secretary in and 10 days NAPOLCOM. na sumagot Yun. sila patungkol dito sa So, impeachment alalahanin ni natin VP yun, ha? Sara. Sabi ko parang Ang ang timing naman parang PNP kaduda-duda. chief, Diba? he's not Inunahan, hindi yung inunahan lahat na nilang lang gusto desisyonan niya. kasi naisampa na yan. Day-to-day ibig sabihin, dapat operations sumagot ang ng Supreme Court police, dyan. sinusupervise yan ng National yung Police bola, Division. instead na Yun nasa ang kanila, nakalimutan ipinasa ni nila sa General Senado, Torres. sagutin nyo na yan in 10 days. Torres' Kasi refusal to acknowledge urgency. that balance of power was Nakikita niyo seen yung as a pinapaliwanag challenge ko? not only to Kaduda-duda NAPOLCOM po but yung also timing to ko. Rimulya, who had grown Kaya nga po, increasingly bigla frustrated naman with ngayon, si what BP Sara, siya na he mismo, teka reportedly muna. viewed as Torres' Ako sa arrogance tingin ko, and disregard for meron ditong protocol. gapangang The nangyayari. palace steps in. On August 25, Nawala naman sa plano Executive na Secretary bigla-bigla Lucas si BP Sara Bersamin ay siya mismo signed the nagreklamo. order Teka that muna, sabi sealed siguro Torres' ni BP fate. Sara. The memorandum Teka was muna. blunt. His relief Talagang was pinupolitika effective ninyo. immediately Pati Supreme and he Court, was medyo instructed to turn yung over timing, all medyo matters may for a smooth reklamong lumabas, transition. tapos biglang A short but pinag-decide na agad ng eventful Senado. tenure, Ako na 85 mismo, days. kung Torres' gusto term niyo lasted akong for politikahin, 85 days, harapin yet niyo it ako, was ako na marked by mag-i-impeach. bold, Ako na sometimes magpapa-stop ng heavy-handed impeachment na decisions. yan. Nakita He niyo set yung a sequence. 5-minute response rule for Petro Manila Kita po ni Cups, Sara yung nangyayari. sacked 19 officers for misconduct Talagang and medyo relieved may gapangan 8 talaga police kayo. chiefs for Ako'y poor naniniwala, performance. ha? He also Na became nakikita po ito ni BP Sara. P- That's first for the- PNP chief. That's the reason why bigla na lang po si BP Sara. Philippine National na Police nagreklamo Academy yun. graduate to rise to At top higit dyan, of ito the yung isang patunay na malakas 280,000 po strong ang force. PDP. His dismissal Kasi serves sabi as a natin, reminder, nabiglaan na lang, no minamadali. matter PNP how chief, high bakit? ito, may mga Kasi kung nagpadala ito sa matutuloy akin sa ng June, alam natin, mga magpapalit ang Senado. letters from Iba Malacanang. ay istorya. Ito, Coronel Baser Macalayo. Naramdaman, Congratulations, yung team ni Marcos, Sir Police delikado. General Naramdaman Jose nito Melencio ng buwayan Nartatis, na the ayaw na new bumaba sa PNP pwesto. Chief, a member Nananalo. of Philippine Ito, mga Military PNP. Academy Tanglao Diwa Kaya Class ito of po, 1992. ito po ang panlaban Okay, natin. naka-attach dito Ituloy po natin ang itong pangangampanya letter from sa Malacanang, Office PDP of the straight President po. Malacanang. Takot po sila dyan. Nakikita Memorandum nila, for the winnable. President from Nakikita nila, the malaki Executive ang Secretary pag-asa. through Nakikita nila, kasi yung survey na Undersecretary pinapalabas nila, Mary Lynn alam nila ang Charis totoo. Lagamon, May magic sila dyan Office ginagawa. of the Appointment Yan po, totoo Secretary. yan. Subject, Pero, Appointment of yung Chief nagpa-survey, Philippine alam National mismo Police, nila anong date totoong resulta. 25 August Yung hindi doktor, 2025. nung hindi dinoktor. The undersigned Kita respectfully nila malakas request talaga. for the President's Ito, signature PDP. on the appointment of Kaya tuloy lang Jose tayo. Melencio Ang problema Corpus nito, pag Nartatis itinuloy Jr. ngayon, by ay hindi pa nakaupo tong bagong PDP. But I still believe na talagang malakas pa rin si BP Sara kahit na matuloy. And ako'y naniniwala na itong pag-file namin ng petition at pag-file ni BP Sara ng petition na pa-stop ang impeachment, ako'y umaasa at ako'y naniniwala na ang Supreme Court ay magdi-decide based. Yun lang po hinihingi namin. Supreme Court, you decide based on the legality, not on the pressure of the political people in this country. Yung legal lang. Yung legal lang po. Tama ba ang proseso? Yan ang kina-question. Tama ba ang proseso na ginawa nila sa impeachment kay BP Sara o hindi? Yan lang. Patas lang po. Yan lang ang hiling natin. Ha? O puntahan natin itong mga vloggers ngayon. O ito, pag-usapan natin na ididemanda raw itong si Barbers ng mga vloggers, yan ang nadidinig natin. Pakinggan po natin. Ipinagutos ng House panel sa pagpapadala ng show cause order sa Meta o Facebook at Pati Meta, pati Facebook ha. O, binibigyan na ng show cause order. ByteDance o TikTok dahil walang dumating na mga kinatawan nito sa ikalawang pagdinig ng Buang talaga ito sila Barbers, etc. No? Itong kanyang team. Ha? Talagang pati Facebook, pati TikTok, pati YouTube gustong kontrolin. Grabe, no? Oo, kakaiba talaga. Talagang abusado.
Napaka-entitled. Lahat gusto nilang kontrolin. Pag hindi nila kayang labanan, ito yung parang mga mga duwag. Hindi kayang labanan ng suntukan, kuha ng baril. Ganyan. Hindi nila kayang labanan ng patas. So anong gagawin nila? Papatawag, tatanggalin yung mga vloggers. House TRICOM kahapon na ipinadala naman ng subpoena sa ilang online content creator na hindi dumalo sa hearing at walang sapat na dahilan para umabsent. Yan, ipapadala na po ng subpoena itong mga content creators. At ako po ay wala pang natatanggap. As of this writing, wala pang subpoena. Nagtatanong nga kami at balita ko ay nasa listahan po tayo. Okay? Pero hindi po pwedeng balita lang eh. Hindi po pwedeng kailangan official matanggap namin yung subpoena na yan. Kasi po, ang kasunod po ng subpoena at pag hindi patuluyang umattend, pwede na lang ipatawag at ipakontempt. Yan na po yan eh. Show cause order, subpoena, contempt, ganyan na po nila paikutin. But ang bottom line dito is to eliminate yung mga supporters ni BP Sara. Sana lang maging patas kayo. Kasi meron po ako nadidinig, okay? Eto, hindi natin alam kung totoo at sana hindi naman totoo. Pero posibleng nagdedelikado po ang buhay ng mga vloggers. Mahirap po yun. Okay? Naalala natin yung nangyari kay Percy Lapid. Ngayon po yun. Nangyari po sa ngayong administrasyon na ito. At meron talagang pagka nagsasalita ka ng katotohanan, pero laban sa kanila kahit totoo, pinai-eliminate. And yung ginawa kay Percy Lapid, it's a warning sign. Ako'y naniniwala na baka mamaya merong isa sa mga vloggers, yan ang sinasabi. Yan po ang intel na pumapasok at na may sasampulang vlogger. Okay, huwag naman sana. Sasampulan ng isang vlogger dahil hindi nila makuha eh. Hindi nila maipanalo. Naaalala nyo, kahapon nag-hearing sila. Hindi binili ng tao. Sa katunayan, mas marami pang nanood dun sa sinampan ni Atty. Torrio, ng team natin na petition. Hindi bumibenta eh. So, they know they are losing. At tama po si BP Sara na ito hindi marunong lumaban ng patas, ito si Tambaloslos. Hindi ito papayag na may patas kasi hindi ito kaya ng patas na laban. So, at sila'y natatalo sa ngayon sa labang ito at they will resort to yung violence na may isang sasampulan at para tumahimik lahat. Diba? Alam nyo, mali po kayo doon. Okay? Una, naghahanda ang mga vloggers. Sa mga vloggers, payo ko lang ibigay nyo mga pangalan kung sino sa tingin ninyo ang mga yayari sa inyo. Ibigay ninyo sa inyong mga kamag-anak. Nang sa ganon, ay kung meron mang mangyari sa inyo, alam nila kung sino ang hahabulin. Kasi alam naman ito ng mga vloggers eh. Diba? Ano bang nangyari? I think this is all political in nature yung nangyari kay Percy Lapid. Political yan. May gustong patahimikin. May gustong patahimikin tong administrasyon. No? Nag-ingay eh. So, ganyan ang gagawin. Hindi po mananahimik ang mga vloggers at kahit po mag-resort kayo to violence, may isa po kayong yariin, magtutuloy-tuloy po ito. At lalong magdadaldal ang mga vloggers. Ako po hindi naniniwala sa balitang ito, pero kailangan din natin mag-ingat mga vloggers. So, totoo man to or hindi, dapat ay mag-iingat tayo. Dahil tatandaan po natin, ang tao talagang yumayari, sila po yung mahilig magtanggi. Look what happened to Ninoy Aquino. Diba? Yung nangyari kay Percy Lapid, hindi naman niya nag-iimay. Papatayin kita, Percy Lapid. Walang ganon. Yung mga ginagawa ni P.R. Ading papatayin, yan yung mga talagang hindi mamamatay tao. Kasi nagsasalita eh. Be very careful, ha? Doon sa takot. Doon sa duwag. At hindi kayang lumaban ng patas. Yan po ang killer. Yan yung tahimik. Yan ang biglang pumapatay. So, totoo man to or hindi, protektahan natin ang ating sarili. Pinag-iisipan din ng mga kongresista na amyendahan ang mga umiiral na tax laws upang matiyak na nagbabayad ng tamang buwis ang kumikitang social media content. Ito naman, baberahin nila. Alam kasi nila, may problema ang mga vlogger sa tax. Excuse me po, ang laki po ng binabayaran namin. Ang laki po ng binabayaran namin
tax. Sa katunayan, pati nga bangko namin ngayon, pinacheck na. May nangyari nga sa akin, pati sa yung income sa YouTube. No? Pero we have the necessary documents na ipakita namin. Isasampal ko sa inyo to. Ito yung kinita namin sa YouTube. May listahan po yan, may document po yan. Alam po yan ng Google. Google mismo. So ito sila lahat ko-questionin, pati tax. Walang problema. Basta sana patas. Questionin nyo rin yung mga vloggers ni Marcos, ni Tamba. Asan ang tax nila? Alam mo mga kababayan, ito kasi yan. Naghahanap sila. Ang nangyayari dito, itong mga congressman natin, hindi na po naghahanap kung paano aayusin ang bayan natin. Naghahanap sila ng una ng pagkakakitaan nila. Siguro dahil may umami nga sa hanay nila na dahil wala kang proyekto pagka hindi ka maingay at hindi ka pumirma. Merong di umanong 150 million reasons. Yan ang pinag-aasikaso nila at i-eliminate ang mga vloggers. Maging patas kayo. Imbestigahan nyo rin yung mga vloggers ni Tamba. Tatandaan nyo, sino ang may pera ngayon? Si Marcos at si Tamba. Walang pera po ang Duterte. This is not to insult the Duterte, okay? May pera po yan. Pero walang pong pera yung pambayad ng vloggers. Yan po ang gusto nilang silipin. So kung sisilipin nyo kami, pati tax namin sisilipin nyo rin yung mga animal na yan. Yung vloggers ni BBM tsaka ni Tamba. Sila ang may kapasidad magpasahod ng malaki. Tingnan nyo sila. Hindi ako nagyayabang. Pero kahit magkatinginan tayo, yung views namin malaki. Hindi sa nagyayabang, pero ibig sabihin nun, pag malaki views, yung pera namin nakukuha namin sa legal na paraan, sa YouTube. Tingnan nyo yung mga vloggers nila, yung mga trolls nila. Ang hihina ng views. Yung iba nga wala pang views, yung mga trolls nila sa Facebook. Iilan lang ang views. Pa-check nyo lifestyle ng mga yan. Saan nila kinuha yung pera? Naiintindihan nyo po yung... Binabalansi ko lang. Yung sa amin, legal po naming nakukuha. Hindi po ito binabayad ng mga politiko. Mag-iingat po tayo dyan kasi yung mga politiko, we are on the opposition po tayo. So hindi po pwede yung ganon. Walang pera po ito, posisyon. Gobyerno.